umaga sa inyo mga ka-travelers. Sa umaga ito ay ating pag-aralan muli dito sa Breakfast with God. Pag-aralan natin na ikaw ay exempted sa paghukom. Ito sabi niya sa John chapter 3 verse 17. Sabi doon, there is no judgment against anyone who believes in Him. Walang paghatol sa mga naniniwala sa Kanya. Dahil yung hindi naniwala sa Diyos, siya po ay nahatulan na. So, ano pang sabi sa verse 5 ng 24? Na kung sabi niya, at kung sinong makinig sa kanyang mga salita at maniwala sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi na siya hahatulan dahil siya po ay nakatawid mula sa kamatayan patungo sa buhay. So kaibigan, ating tingnan na mayroong mga susi para sa kapatawaran. At ikay naniwala, ano yung susi na yun? Na ikaw lang ay manampalataya kay Jesus. Sabi nga dito, legally minded persons versus gracefully minded person. Yung legalistic at yung naniwala sa Panginoon sa pamamagitan ng awa ng Diyos ay siya ay maliligtas. Mayroon namang legalistic na kailangang ito ang gagawin gaya ng mga Eskreba at Pariseo. Dahil ang the legal mind, sabi nga, is a Christian view that is motivated by fear. No, tandaan natin, no, yung tinatawag natin yung legalistic, yung legal mind, ito kaibigan ay isang pananaw ng Kristiyano na ito ay naganyak sa pamamagitan ng takot. Dahil sa pagkatakot sa paghukom ng ating Panginoon. Mayroon namang tinatawag the graceful mind. Ito yung pag-iisip ng mga Kristiyano na ito po'y naganyak o na-motivate siya sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. So, ang legal minded o legal mind, hindi siya sigurado sa kaligtasan. Samantala, yung tinatawag nating graceful mind, no, siya ay kiniklaim niya na siya ay ligtas na. So, the legal mind, sabi nga, ay nakapokus lamang ito sa ang kanilang pananampalataya kung anong kailangan maligtas sila, anong kanilang gagawin. Samantala, yung graceful mind, nakapokus sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos na siyang gumawa ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagbayubay ni Kristo sa krus. So, yung legal mind ay pinipilit niyang sundin. Ginagawa niya ang pagsunod sa Panginoon dahil gusto niyang maligtas. Pero yung graceful mind ay kanyang niyakap ang prinsipyo ng kautusan at nanampalataya siya sa Panginoon na magagawa niya at pasunod ito. Hindi sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa Panginoon. Mga graceful minded, sila ay may tiwala kaya ay maliligtas. Kasi sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ang biyaya ng pananampalataya ay siyang kondisyon ng kaligtasan. Sa John chapter 14 verse 15, ang pagsunod sa Diyos sa kanyang kautusan ay kondisyon ng kanyang pag-ibig, kundi hindi ito kondisyon ng pagliligtas. Sa Titus chapter 2 verses 11 and 12, graceful living, ang pamumuhay na puno ng biyaya ng Diyos, is not condoning worldly living. Mga kaibigan, discover the 5 major offices of Jesus. Tandaan natin kung ano si Jesus ang kanyang gawain, that Jesus is the Savior. Siya ang nagligtas sa atin. At pangalawa, sabi nga dito, siya ang nagligtas sa ating Christ life, death and resurrection is God's way of reuniting, reconciling, and forgiving humankind back to Him through faith. John chapter 1 verse 29, Ephesians 2:11 to 13, and Romans chapter 5 verses 6 and 11. Pangalawa, Jesus is the judge. Second, no, is the appointed judge. Sabi nga sa Gawa 10:39 verse 43. Kaya ang sabi, in the presence of God and of Jesus Christ, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Sabi nga niya. So kaibigan, pangalawa, the judge, no? Pangatlo, God is the lawyer. He is the advocate, no? Our advocate. Sabi ni Paul nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 5,
For there is one God, sabi nga doon, and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. Kaibigan, Jesus third is the mediator. So ang sabi pa, ang ikaapat, Jesus is the witness. Ang sabi nga dito sa Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ who is faithful witness, the firstborn from dead, and the ruler of the kings of the earth. At yan kaibigan, at ang panglima, Jesus is our friend. Chapter 18 verse 24 ng Proverbs, ang sabi doon, and real friends stick closer than brother. Sabi nga, and Jesus Christ is the best friend of all believers. Kaya ang sabi niya sa John chapter 15 verse 15, I no longer call you servants, sabi ng Panginoon. Instead, I call you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Ang sabi pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, our message is that God was making all human beings His friends through Christ. Kaya ang limang mga opisina ng Panginoon? The five major office of Jesus Christ. First, He is our Savior. Second, He is our Judge. And third, He is also our lawyer. And fourth, He is our witness. And fifth, He is our friends. Kaibigan, ang ating Panginoon, Siya ang nagligtas sa atin, sa korte, sa hukuman ng langit. Siya rin ang ating mismong hukom. At sa pagiging hukom niya, at siya rin mismo ang ating lawyer, our advocate. Siya mismo ang ating saksi. At bilang saksi, dahil atin siyang kaibigan. So, sa araw ng paghukom, kung magtiwala ka lang sa Panginoon, kaibigan, ikaw ay ligtas at ikaw ay sigurado ang kaligtasan. Sabi nga dito, if Jesus Christ is your Savior, kung siya ang iyong tagapagligtas, He is your judge, He is your lawyer, our mediator, He is your witness and your friend in the supreme court of the universe, how can you lose your peace? Paano matatalo ang kaso mo ito? And how would you lose your salvation if you are a believer? Kaibigan, tunay na napakabuti ang ating Panginoon. Siya ang magliligtas at nagligtas at magliligtas pa sa iyo at sa akin. In the breakfast of God, our case ay siguradong magtatagumpay. Tayo manalangin o mapagpala at makapangyarihan namin Diyos sa umagang ito. Tunay na ikay napakabuti. Sa umagang ito inihayag mo sa amin na kung kami magtiwala lamang sa iyo bilang aming personal na tagapagligtas, kami po Panginoon ay siguradong aming pagtayo at at aming kaligtasan at panalo ng aming kaso doon sa hukuman sa langit. Dahil ikaw mismo ang aming tagapagligtas, ikaw mismo ang aming hukom at ikaw mismo ang aming abogado, ikaw ang aming mismong saksi at ang aming kaibigan. Salamat sa pagkakataon. Pribilehiyong ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang magawa lang namin ay ang magtiwala sa iyo bilang aming tagapagligtas. Salamat o dakilang Diyos sa umagang ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus.